Good day, Ka-Insights! Welcome to the Insights. I am Farah, bringing you the latest updates in our country. Various studies and reports suggest that a growing number of students experience study burnout due to increasing academic pressure and heavy workloads. Join us as we explore and uncover the struggles and challenges students face through their academic journey. Good morning po. What's your name po? Joseph Pepo. I'm Matthew Lansangan. I am Janina Joy Albus. What grade level are you in and how many subjects do you usually handle in a day po? Grade 12 student po ako from STEM 12 Innovation. Tapos ina-handle namin is 7 subjects a day. Sa amin kasi, I'm grade 12 pala by the way, and 5 to 6 subjects siya a day. Kasi minsan yung iba, may pinapagawa na lang paper yung mga teachers. I'm in grade 12 and nag-handle kami ng 7 subjects a day. Next po, what do you think are the factors that contributes the most to your academic stress and why? Siguro yung sa pressure na nanggagaling sa pamilya mo. Kumbaga, yung tatanungin ka nila kung with honors ka ba. Kaya nakakadagdag ng stress yun sa pagpupursige mo sa pag-aaral. Siguro yung workloads ng mga teachers and yung mga sabay-sabay na binibigay sa amin na quizzes, quizzes, petas, and other extracurricular or extra things na binibigay ng mga teachers sa amin. Yun lang. Siguro yung sabay-sabay na minsan kasi sabay-sabay na quiz sa isang araw is nagtitake kami ng ganon. Tapos sa isang subject, kung minsan magpa-quiz, 5 lesson. Do expectations from teachers, parents, or yourself add pressure? How? Nakaka-add ng pressure yun kasi imbis na ginagawa mo na lang yung best mo, dahil sa pressure na natatanggap mo sa kanila is kailangan mo pang mas magpursige ng sobra pa. Kaya nakaka-stress din yung ganun. Minsan, oo. Pero kung kaya mo namang i-handle yung pressure na nabibigay na yon, mas maganda. Kasi kung unang-una kasi pag merong time management yung isang tao, kayang-kaya niyang i-handle yung stress niya to the point na napagsasabay-sabay niya yung mga bagay na yon. Katulad for me kasi, na-stress ako, oo, kasi hindi lang naman sa school yung yung pinagdadaanan ng tao. Meron din na katulad ko, isa akong working student na syempre na-stress din pag minsan, pero kung meron naman time management, napagsasabay-sabay naman, kayang-kaya naman. Opo, kasi minsan nag-expect sila na, sa parents minsan nag-expect sila ng mas mataas na grade na makukuha na minsan makikita nila bakit ganito, mababa lang yung grade mo. Last question po, how do you manage stress? Siguro sa hobbies ko like basketball, tas sa paggala kasama yung mga kaibigan ko. Namamanage ko siya sa siguro malaking factors din na meron kang mga kaibigan na nakakasama mo sa mga bagay, kunyari meron kang kaibigan na pagsasabihan mo, yun, nakakawala siya ng stress. And then pag kumakain ako mag-isa, yun, parang nawawala yung stress ka, yun. Sa akin, coping mechanism ko kapag minsan na-stress ako academically is naglilisan ako sa mga musics or minsan nagdududal-dudal ako para ma-lessen yung mga iniisip ko tungkol sa pag-aaral.